So yun mga ka-backyard, good day sa inyo, no? Ngayon samahan niyo po ako na mangolekta ng mga itlog ng ating mga alagang native chickens. So dito, ayan, may 3 po dyan. So, ay 4. So kolektahin na natin at ilagay dun sa tray. At mamaya, samahan nyo rin po ako na magpakain naman ng mga sisiw natin, no? So, ayan, dito may 4. Dito naman po tayo sa aking breeding pen. Ayan. Mahirap pag nag-iisang mag-video. Ay, nakatakas na isang inahin natin. Ayan. May babalik ka rin. Uy! So, ayun po mga ka-backyard, no? Tayo ay, samahan nyo po kung kolektahin yung ating mga itlog po ng ating inahin, no? So, dito, gumawa po ako ng kanilang pugad. Ayan ang itsura po ng kanilang pugad, mga ka-backyard. At, ayoko na kasi yung lalagyan ng yung tiklis. Ano po yun marupok lang po. Kaya kapag mangingitlog sila, nalalaglag po yung mga itlog nila. So ngayon, mangolekta po tayo ng itlog. So, bakit natin kinokolekta? Para continuous yung pag-itlog po ng ating mga inahin. At continuous din yung pag-produce natin ng mga sisiw, no? Kasi kung hahayaan nyo lang po sila dyan na mangitlog at maglimlim, no, ng kusa, ay umuubos po yan ng time, no? At natitigil yung pag-itlog ng ating mga hen. Natitigil po yan. So kapag kinuha natin, continuous ang kanilang egg production. So, ayan. Ito ay 4 days na itlog nila. At marami na rin po kami nakuha dito na itlog na ginamit sa kusina, no. So, ayan. Ang na-collect natin dito sa ating breeding pen ay 20 eggs. Hindi na po yan masama. So, samahan nyo ako guys na ipakita sa inyo naman yung ating mga bagong kuha na itlog ng native din na tinulungan natin na mapisa ulit, no? Naglagay ulit tayo dun sa ating hatcher ng mga mapipisang sisiw. So, ayan. So, ayan po. Dito sila umaapon. Ayan, at dito naman sila nangingitlog. So, back to 0 sila mga ka-backyard. Wala akong tinira kahit isa. No? So, bahala sila dyan kung mangingitlog sila. Basta, ang lang po natin is kapag nakukolect natin yung itlog na ganito, continuous po ang kanilang production. Kasi hindi sila naglilimlim. Hindi natitigil yung kanilang pag-produce ng eggs. So, ayan yung dalawa nakawala. So, mamaya kapag magpapakain na ako, babalik din po yan. So, ito yung naglimlim kanina. Siguro, nung bumaba po siya, pinuntahan yun na nangingitlog. Then, nakita ko, madumi na yung mga itlog, kaya kinuha ko po at nilagay ko dun sa hatcher. Bahala na yung mapipisa. So ayan, may stress na din yan, panigurado, kasi wala na yung nililimliman niya. Pero bahala siya dyan, hindi siya marunong maglimlim eh.
hinahayaan niya kasi yung mga iba pupunta sa baki niya o sa pugad niya. So yan mga ka-backyard, no? Yan. Meron na tayong na-collect dito. So lalagay lang muna natin ito dito sa taas ng ating incubator. Kahit na ganun lang kakonti ang aking mga inahin, no, ay makikita nyo naman po. Ayan yung itlog nila within 5 days. At ito yung iba, oh. Ang dami po, oh. At ito yung sinasabi ko po sa inyo na kinuha ko kanina. Ayan. Ayan po sila. Papakita ko lang po sa inyo kung paano yung ginawa ko na naman. So ito yung lagi kong ginagawa mga ka-backyard, no. Lagi ko silang tinutulungan na ganyan para hindi po sila mahirapan at mabilis ang kanilang pagkapisa, no. Ayan, tutulungan mo lang, wag nyong babalatan, ha, kasi kapag yan dumugo na ng ganyan, ibig sabihin nasasaktan po yung sisiw kapag inalis nyo yung balat nyan. So dapat huwag nyo nga alisin. Hayaan nyo lang siya na mapisa ng kusa. So ito meron tayong tubig dito. Then yung ilaw. So ayan. May 7 eggs. Then may idadagdag pa tayong 3. Ito yung kanina rin. Nasa bulsa ko eh. Ito. Yung 3 galing doon. No, mapipisa na rin yan. Sabay-sabay lang po yan mapipisa. Manauna lang yung iba. So, meron tayo dito 3, 6, 9, 10 na mapipisang eggs. So, papakita ko rin po sa inyo yan once na mapisa ulit. Mga ka-backyard ay papakainin natin itong ating mga Rhode Island Red. So, ito yung pinapakain ko sa kanila. Ito ay Integra 2000 ng BMEG. So, ayan. Kukunin ko lang yung kanilang kainan. So, ayan. Ganyan. Gutom na sila mga ka-backyard. Baliktarin lang natin para maalis yung mga dumi. Ayan. Meron po akong tutorial ng paano gumawa ng DIY chicken feeder ng mga sisiw natin. Dito lang din po sa aking mga DIY. So check nyo na lang po kung kayo ay interesado. So ayan, Integra 2000 ang ating ipapakain. So feeding time. Ayan sila mga ka-backyard. Gutom na yung mga yan. Ayan sila mga ka-backyard, no? Sa 25 mag 1 month na sila. May mga kasama silang hindi Rhode Island Red. Ito, kagaya nito. Native po yan. Tsaka yun, no? Ito, male. Malinaw na male to. Ayan. Ayan siya. Oops. Then, pakainin naman natin yung mga 5 days old nating mga sisiw. So, ayan sila mga ka-backyard. Ayan. Ito yung mga pinakita ko nun sa inyo sa incubator. Ngayon, malalaki na sila. So, pakainin natin.
Sila mga kabakyard. At itong aking pinapainom sa kanila ay oregano para hindi sila ma-immune sa mga ibang sakit, ibang gamot. Yan sila, no? So ayan, ganyan lang magpakain ng sisiw mga kabakyard. So ito yung kanilang inumin. Tapos ito yung ating mga Rhode Island Red. Diyan. Ito, kahit ganyan na sila kalalaki mga kabakyard, ay akin pa rin silang kinakarton kapag magagabi na. Kasi maselan po yung mga yan. Baka bigla sila magkasakit, no? Sa bigla ang init tapos paggabi malamig na malamig. So ganyan po. Pagka nag 1 month na yung mga yan, ay isa-separate ko na sila kasi masyado na po masikip itong kanilang kulungan. So baka magtukaan na po sila ng mga balahibo. Actually nagtukaan na yung mga yan dati dahil sa kasikipan ng kulungan. Bakit sila nagtutukaan kahit na may pagkain? Kasi masikip po yung kulungan nila. So, ganun po yun. Ang gagawin nyo po, ay separate nyo yung nanunuka. Yung may isa dyan na mahilig talaga na manuka eh. So, bali 10 po dati ang Rhode Island Red ko na yan. Tinuka-tuka po nila yung mismong puwet niya. Then, lumabas yung bituka. So, hindi niya nakayanan namatay. Ito yun. No? Kinulong ko yan na matagal. Itong maitim na yan. Then, kulang na ng kulungan, kaya sinama ko na siya dyan ulit. So, okay naman na. Hindi na, wala na silang behavior ng ganon. Pero, lagi ko pa rin na chine-check, no? Kasi kapag nalingat lang po kayo dyan, at nagtukaan yung mga yan, baka maya-maya wala ka ng alaga. Kasi mamamatay po sila kakatuka. So, ayun. At ang pinapainom ko po sa kanila ay Vetracin pa din. Ito. Pero hindi ganun katapang para hindi po sila ma-immune. Then mamaya, papainumin ko naman na sila ng oregano. Yung oregano, yung mismong dahon po niya, didikdikin nyo lang yon or pipigain nyo. Tapos lalagay nyo na po sa tubig. Ganun lang yon. Kung gusto nyo pong lagyan ng parang antibiotic, lagyan nyo po ng bawang yung inuman. So malaki po 'yun, no? Para hindi ka nagumastos sa antibiotic, no, yung mga Premoxil. Mahal po kasi yung ganun eh. So kung small scale farmer lang po kayo or yung backyard farming lang ginagawa nyo, mahirap kapag malaki ang gastos sa mga antibiotics. So, kung hanggat maaari, kung may mga organic ka na pwedeng ipainom sa kanila gaya ng bawang and then lagyan mo ng oregano, ay malaking tulong po yun para hindi sila magkasipon.
So ayan muna sa ngayon mga ka-backyard, at once na mapisa yung aking mga nasa incubator ay update ko ulit kayo, no? So ganun po, sana may mga na ipamahagi ulit akong tips sa inyo kahit konti. So ayan yung update sa aking mga Rhode Island Red. Magwa 1 month pa lang yan sa bukas 1 month na sila. So ayan, madali lang naman po mag-alaga niyan eh. Basta bigyan nyo lang sila ng pagkain at inumin, no? Huwag kayong matakot, inumin sa pagkain lang yan. Huwag kayong ma-pressure, no? Manok pa din yan. So dapat alam nyo lang yung mga behavior nila, kung mukha ba silang nanlalanta, no? Itong aking kulungan ay kapag ka umaga, nasisikatan po yan dito ng araw. So magandang malaking tulong po yan para hindi sila magkasakit, no? And then pag ganitong tanghali na, meron pong lilim. So ayan, hindi sila naiinitan. And then pag gabi na, ilalagay ko na po sila sa karton. Hindi ko pa rin sila pinapainom ng kahit na anong klaseng antibiotic, no? Yung Vetracin na pinapainom ko sa kanila ay malabnaw. Yung sakto lang na makukulayan yung tubig para hindi po sila ma-immune. So ayan sila. At ito yung mga sisiw na malilikot. Ayan, magko 5 days yung mga yan. Sisigla po sila. So yung mga ka-backyard, hindi siya nasasayang yung mga nalalaglag na pagkain ng ating mga sisiw, kasi andyan yung mga to, mga inahin na yan, andyan sila na kumakain ng mga nalalaglag na mga feeds. So, takpan na natin kasi papasukin yan ng malalaking manok. Ito yung dating pilay mga ka-backyard, ngayon nakakalakad na siya. Ayan yung oregano na kanilang inumin.